learning outcome. Okay. Ito po ay, ang alam ko dito ay yung learning outcome lang na napili nyo. Tama po ba? Or lahat ng learning outcome? Hindi ko po alam kay sir kung lahat ba ito ng learning outcome. But since kasi dun sa aking UC, ang pinili ko po ay ito, event brief. Yan. LO1 po ang aking napili. Dun sa aking form na 07B, learning outcome, yun din po ang aking ginamit. Ayan. So, andito po yung title ng LO ko. Tapos yung contents po niyan, ito pong contents, saan po iyan nanggaling? Dito rin po sa PR ko. Ay, sorry, hindi pala. Sorry. Ito palang contents ay manggagaling sa underpinning knowledge or skill. Sorry. Sa contents, ito pala. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo po dun sa left na window, yung learning outcome, no? 3 lang po ang aking kinuha. Ito po ay nanggaling din sa inyong session plan. Kung meron po kayong LO doon, di ba, nakalagay po doon, yun din po nilalagay nyo sa learning outcome. No? Buksan ko lang po yung aking session plan. Ayan. Yung kanina po, nung pinag-aralan natin yung session plan, na-explain ko po na meron po akong 3 content, no? Isang color blue, which is knowledge based, tapos yung dalawa naman ay skill based, no? Dalawang green, isang blue. So ito rin yung nakalagay sa aking learning outcome 07B na form. Tama po? So ulitin ko po yung pong learning content ninyo sa LO1 ninyo, kailangan po meron ng LO Yung LO1 ninyo sa session plan, ano po? Opo, in-update ko lang po ma'am para hindi po ako malito. Kasi po ang una kong ginawa niyan ay lahat po ng LO. Mula LO1 hanggang LO or ang ginawa ko pong ganyan. So binago, sabi po ni Sir Ian, isa lang to. Yan. So ganyan po ang ginawa. So kinapi ko lang at po ma'am Jesse. Yes po Sir Gilbert. Additional sir na yung content, siyempre alam na natin, doon natin ginawa sa underpinning skill at underpinning knowledge. Pero ang summary nito sir is nandoon sa CBC, yung na-arrange na natin. Di ba sa CBC natin is, di ba sa CBC natin meron doong meron naka-match-match na mga na learning content. Yun ang pagkaintindi ko rito. Opo. Kasi kung mag-base pa tayo doon. Din naman po. Oo. Kasi kung mag-base pa tayo doon sa yung sa learning yung required knowledge at required skill, mas magulo pa doon. Doon sa CBC, mayroon naka-fix na doon na na mga content. Yun ang pagka ko dito. Pwede rin naman po. Ang pinagandahan kasi din nito, yung sa session plan din naman is mas elaborate kasi siya. So mas mas kitang-kita mo talaga yung Pero pwede rin naman po. Yes po. Dito
Yes po, pwede po. Basta lang po, yung katulad nitong form mo na 07D, learning outcome, number, yan lang po. Yung Yes po. content, manggagaling dun sa content na nilagay mo sa LO1. So, LO1 lang naman ang aking form eh. So, sa LO1 lang ako nakatingin ng aking session plan. So, nakalagay lahat dyan, yung components required. No? 1 o 2, tapos yung 3. Yun lang po ang nakalagay. Sige po. Sige po. Ayan. Tapos po, yung assessment criteria, saan po ito manggagaling? Galing po ito sa inyong PR. Ito na lang natin siguro. Ayan. Ito pong assessment criteria, saan po nanggaling? Dito po sa TR ko. Ayan. Ang akin pong napili ay ito, Interpret Event Trip. Yan po ang aking LO1. So, yung mga performance criteria po niyan, dito nakalagay, inilipat ko lang po doon sa assessment criteria. Kaya pareho lang po yan. 3 po ang performance criteria na nakalagay sa aking TR, kaya 3 din po ang nakalagay sa aking assessment criteria sa aking 07D na form. Okay po? Okay po. Tapos yung conditions, babalik tayo sa inyong session plan. Okay. Yan. So, balik tayo. Kasama doon sa 07 formula so, ay itong mga conditions at saka assessment method. No? Nakalagay po siya, no? Saan po manggagaling itong condition? Yan. Ito po yan sa inyong mga materials. Kung napansin niyo po sa inyong session plan, meron po kayong column dyan ng materials. No? Ayan. Nilagay natin lahat. I-summarize lang natin. Huwag na lang pong ulitin. Kunyari, nakalagay na laptop dun sa una mong content. Huwag mo nang ulitin yung laptop. Yan. So, in summary po, ang ginamit po sa aking workplace ay dinivide ko po. Meron nakalagay na workplace location, merong part na supplies and materials, tapos meron din namang learning materials. Dinivide ko na lang po sa 3 yung condition. Para po sa workplace location, ano-ano po yung mga equipment na gagamitin po sa aking ituturo. No? So kung nakita nyo po yung aking materials, may laptop dito, projector, tsaka printer, yun din po ang nakalagay doon sa aking 07D na workplace location. Para naman po sa supplies and materials, kayo na po ang bahalang maglagay, depende po sa kung anong materials ang nakalagay sa inyong session plan. Sa akin po, session plan nakalagay po ay pen, paper, and sample event trip, kaya din po yung nakalagay sa aking 7D na form. Saka yung learning materials po, since nakalagay naman sa session plan ko na gagamit sila ng CBLM at saka mga books related to business proposal writing, yun din po ang aking inilagay. Kayo na po ang bahala. Basta igagaya nyo lang po sa inyong session plan. Okay po? May question po? Okay. Yan. Para naman po sa last part ng 07D ay assessment method. Saan po ito manggagaling? Doon pa rin po sa session plan, sa dulong part po. Ito po yung 4 na yan. Yung may color na yan. Yan. Kinoloran ko lang po para makita. Pero wala po talaga kulay dapat yan. So kung yan po ang... Ay sorry, hindi pala yan. Kung yan po ang ginamit ninyo sa assessment plan, yun din po yung ilalagay nyo dun sa assessment method. Okay po? Copy, copy, paste. Okay. Any question po? None? Okay. Okay po. So, kung walang question, activities na remember nyo po, meron akong 2 topic. So, ito pong isang column na to, pang isang topic po ito.
And kung mapapansin nyo yung learning activities, ano yung mga laman niya? Read information sheet, tapos answer self-check, compare answer, tapos meron kang pa-lecture. No? Ito pong tatlong ito, saan po ito galing? Read information sheet, tapos nagpa-answer self-check, tapos compare answer using answer key. Dito po yan galing. Ito po yan. Okay. Kumbaga ilalatag mo lang yung mga ginawa mo sa session plan. Okay? Tapos after po noon, meron kang view PowerPoint presentation, trainer will ask questions on the topic, tapos may model answer. So ito din po yan. Yan. Ilalagay nyo. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito pong isang topic ko that may para siyang 6 na rows. No? So lalagay mo dyan lahat yung ginawa mo sa modular self-paced instruction. Ito naman po yung ilalagay mo ay mga galing to sa lecture group discussion. No? Sa isang topic pa lang po iyon. No? Dahil dalawa po ang aking topic, yan. Ito yung nasa topic 1, nilagay ko dito sa learning experience. Tapos naglagay ako ng panibagong topic, ito po yan. Inulit ko lang po. No? Ito po yan. Sa aking second topic, meron akong modular. Ito po yung mga pinagawa ko. Galing din po yan sa aking session plan. Tapos po after no, nagpa-lecture din ako. Ito po yung mga ginawa ko sa aking lecture. Ito pong nasa right side ay kinopy-paste ko lang po ito. Huwag yun na po itong babaguhin. Basta sa kada topic, lalagyan niyo po ng ganito. Okay po ba? Naintindihan po? Okay. Sir Mark, no, basta one topic, one Opo. specific instruction siya, tapos lilista mo yung 6 per column Opo. siya. Per call. Opo, tama po. Okay. Inuulit mo lang siya. Sa akin kasi sa session plan, meron akong topic number 1. Ayan, na ginamitan ko ng module at lecture. Ginawan ko rin siya ng isang parang, yan. Ginawan ko siya ng isa. One for one first topic. Yung second topic ko, inulit ko ulit. Ang nagbabago lang doon, yung information sheet number. Yan. Kasi doon sa una ko, nakalagay 1.1-1A. Doon sa pangalawa ko naman ay 1.1-1B. Ibig sabihin, second topic na po yun. Okay. Got it. Okay. Doon po sa aking sa aking pong skill naman, ito po yung medyo mahaba. Kung naalala nyo po doon sa session plan, kapag kayo nagtuturo ng skill base, 5 po, tama, di ba? Meron kayong module, tapos magpapa-lecture, tapos video presentation, magde-demonstrate si trainer, tapos last magde-demonstrate si trainee. So kagaya po no itong nakalagay sa inyong learning experience, uulitin nyo din po ulit. Yan. Katulad po nito, isang topic, ginawan ko ulit siya. Yan. Para po yan sa aking module at lecture. Kumpara po natin. Doon po sa aking unang skill, meron akong module at lecture. Yan. Yun din po ang inilagay ko dito sa ating kabilang part. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may 6 rows siya. Kaya nyo lang po. Ang nababago lang po ay yung information sheet number, saka yung self-check number, pati yung answer key. No? Dapat po yung mga numbers ninyo sa information sheet, right, saka self-check, pati yung answer key, pare-pareho po sila. Isa lang po yung kanilang number, pare-pareho po yan.
Tapos yun po nasa right side na ito, kinaya ko lang din po dito sa itaas. Inulit ko lang po. Ngayon, ang pinagkaiba po is since skill siya, may dagdag siya, di ba? May demonstration siya. Ito din po yan, ilalagay nyo. Ano na lang po, screenshot nyo na lang po. Kung ano-ano yung mga pinagawa nyo sa kanya, nagpa-video presentation ako, tapos the trainer to demonstrate, tapos lastly, meron kayong pa task sheet. Actually, job sheet ito eh. Wait lang. Yan, bukayin natin. Yan. So, yan po yun. Tapos ito pong part na ito ay kinapi-paste ko lang galing sa template ni Sir Rene. Sir Greg. No. So, yun lang po. 1, 2, 3, 4. Yan. Para po ito lahat, ito pong green po na ito, itong apple green na ito, ay isang skill pa lang po ito na aking tinuro. Dahil dalawa po ang aking skill na itinuro, uulitin ko po ulit yung format. Dito po sa parang dark green naman. Pero same pa rin naman ang content. No? Mula sa aking module lecture, ito po ang aking mga pinagawa. Tapos ginaya ko ulit yung nasa right column. No? Kinapi-paste ko lang galing doon sa taas. Para naman sa demonstration ko na nahahati sa video presentation, trainer will demonstrate, tsaka task, tsaka job sheet, ito pa rin po yun. Tapos, ginaya ko din ulit yung sa right side. Kinapi-paste ko lang din po. Okay po? Tapos finally, meron kayong last na row nakalagay, after doing all the activities, yan. Kinopya ko lang din po yan dun sa template niya ni Sir. Okay po ba? Got it. Okay. Wala pong question? Wala. Okay. So yun po ang 7E.